Isang mapayapa at ligtas na araw sa inyo, Misteri, at sa inyong mga tagapakinig. Ako nga po pala si Lani, 19 anyos at isang college student dito sa Maynila. Mahirap ang buhay ng isang eskolar. Bukod kasi sa may grades na kailangang i-maintain, ay maliit rin ang allowance na nakukuha namin mula sa university. Gayunpaman, umaasa akong makakamit ko ang pangarap kong makagraduate balang araw, kaya minabuti ko na sumideline bilang manikurista pagkatapos ng klase. Nakakapagod po pero nakakatuwa rin dahil bukod sa ako mismo ay mahilig mag-manicure sa sarili ko, ay kumikita rin ako na nakakatulong sa mga gastusin ko sa pag-aaral. Isang araw ay niyaya ako ng pinsan kong si Joy na magbakasyon sa probinsya nila sa Antique. Summer break po noon kaya pumayag ako. Total, kailangan ko rin namang magpahinga dahil sobrang nakakapagod ang ginagawa kong pag-aaral sa umaga at pagiging manikurista sa gabi. Pero pagdating ko doon, na-realize ko na hindi talaga ako sanay ng walang ginagawa. Mabuti na lang ay binitbit ko ang manicure set ko. Naisip ko kasi na kutkutin ang kuko ng mga kamag-anak namin doon para malibang ako. Pero nang matapos ko na ang mga kuko nila, ay naisip ko na subukang magbahay-bahay para naman kumita ng extra at malibot ko rin ang napakagandang lugar ng mga pinsan ko. Isang araw ay napalayo ang lakad ko. Nakarating ako sa isang barangay na medyo kakaiba ang itsura mula sa ibang lugar na napuntahan ko na. Habang naglalakad ako sa tirik ng araw at nagmamasid, ay kapuna-puna na sobrang tahimik dito. Walang batang naglalaro sa kalsada at walang nakatambay sa labas ng bahay. Ni hindi man lang ako nakakarinig ng tahol ng aso o ingay ng mga sasakyan. Napakunot ang noo ko habang binabagtas ang daan. Parang gusto ko nang bumalik pa uwi dahil nakakaramdam ako ng kakaiba. Lalo na nang mapansin ko na bukas ang pinto ng mga bahay rito. Gayunpaman, Misteri, sinubukan kong kumatok sa isa sa mga bahay at nagulat ako dahil mainit ang pagtanggap sa akin ng mga nakatira doon. Parang sabik na sabik sila sa mga bagong bisita. Nagpa-manicure sila at nang matapos ako ay pinapunta naman nila ako sa mga kapitbahay nila na ganun din ang pagsalubong sa akin. Habang nagkukutkot ako ng kuko, ay binibilang ko sa isip ko kung magkano na ang kinita ko at magkano pa ang kikitain ko sa araw na yun. Nawala na rin sa isip ko ang kaba ko kanina dahil sa sobrang dami kong parokyano dito at hindi ko na napansin na inabot na rin pala ako ng takip silim. Nilalagyan ko ng nail polish ang kuko ng isa sa mga matatandang babae na nagpagawa sa akin nang nakita ko na nakangiti siya habang pinagmamasdan ang kanyang mga kuko. "Ang galing mo, iha!" ang sabi niya habang nakatingin siya sa kanyang malinis na mga kuko. Pagkatapos noon ay kinausap niya ang mga amiga niya na para bang may gusto siyang ipahiwatig. "Dapat dalhin natin siya kay Mayor," ang nakangiti niyang sabi sa mga kasama niya. "Siguradong matutuwa iyon sa serbisyo mo, Ineng." Agad naman akong pumayag. Hindi biro na makilala mo ang mayor ng isang lugar
Kaya't naisip ko rin na malamang malaki ang tip na makukuha ko dito. Kaya kahit paggabi na ay agad naman akong sumama sa matanda. Pagdating namin sa bahay ng mayor sa dulo ng bayan ay namangha ako sa ganda at laki nito. Gawa ito sa bato at kahit alam mo na lumang bahay ay napakaayos pa rin ito. Napapaligiran ito ng malalaking puno at matataas ang gate. Tahimik at malinis ang kapaligiran. Pinagbuksan kami ng isang dalaga na may mahabang buhok. Kinausap ito ng matandang babae at binilina na sabihan si Mayor na may kasama raw siyang manikurista. Sumagot naman ito ng opo, sabay mabilis na naglakad papasok ng bahay matapos maisara ang malaking gate. Napansin ko na parang walang gumagamit masyado ng looban. Nakakapanghinayang naman, ang sabi ko sa sarili ko. Ang ganda at ang laki ng lugar. Sayang naman kung walang masyadong taong nakatira dito. Pinapasok na ako ni Lola at sinabing nasa loob na si Mayor. Mauna na raw ako dahil may kakausapin lang siya sa labas. Pagpasok ko sa loob ng napakagandang bahay ay sinalubong agad ako ng mayor na masayang nagpakilala sa akin. Napakaganda ng timing mo, Iha. Ilang buwan na akong hindi nakakapagpalinis ng kuko eh. Ako nga pala si Mayor June. Welcome sa bayan namin. Ang magiliw niyang bati habang nakikipagkamay sa akin. Matikas po siya. Mukhang masayahin at malapad ang kanyang ngiti. Sa tansya ko po ay nasa 50 pataas na siguro ang edad niya. Nakakatuwa namang kausap si Mayor. Medyo komedyante siya, magiliw at mukhang mabuting tao naman. Nakampante tuloy ako habang nakikipagkwentuhan sa kanya. Paminsan-minsan ay nagkukwento siya tungkol sa lugar nila. Maganda ang lugar namin, kaya nga ganito na lang ang pagmamalasakit ko sa bayan na ito. Ang gusto ko sana, ingatan ang bawat taong napapadpad rito. Hindi ko alam kung bakit mystery, pero parang may naramdaman akong bigat sa huling sinabi niya. Hindi ko na rin binigyan ng mali siya, pero parang may gusto siyang ipahiwatig. Nang matapos kami ay nakita ko na madilim na pala sa labas. Napansin agad ito ni Mayor at inalok na dito na lang sa kanila magpalipas ng gabi. Huwag ka nang umuwi, Iha. Malayo pa ang lalakarin mo. May guest house kami sa likod. Pwede kang doon na magpahinga. Ang nakangiting sabi ni Mayor June. Nag-alangan naman akong tanggapin ang alok niya. Pero nang maalala ko na mahaba pa ang biyahe pabalik at mukhang walang bumabiyahe dito ng alanganing oras, ay pumayag na rin ako. Naisip ko na tatawagan ko na lang ang pinsan ko mamaya para sabihin na dito na ako magpapalipas ng gabi. Hinatid ako ni Mayor sa isang maliit na cottage sa likod ng bahay na bato. Malinis ito at maaliwalas. Pag-alis ni Mayor June ay inayos ko na ang mga gamit ko. Nang makita ko ang napakagandang kama sa kwarto, ay para bang biglang bumigat ang mga mata ko. Parang gusto ko nang umidlip ng saglit. Bigla kong naramdaman ang pagod ng halos isang buong araw na pagyuko habang nagmamanicure. Kaya naisipan ko na humiga na lang muna kahit sandali lang. Pumikit ako at ninamnam ang lamig ng kwarto. Mystery, ang lambot at ang bango ng kamang hinihigaan ko. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako at nang maalimpungatan ako ay naalala ko na hindi ko pala na message ang pinsan ko.
3:00 na pala ng madaling araw noon. Wala pa ring signal. Malamang ay nag-aalala na si Joy. Naisip ko na makigamit na lang ng telepono sa bahay nila Mayor kahit madaling araw na, kaya't pinilit kong bumangon. Dahan-dahan kong dinilat ang mga mata kong bigat ang mga talukap nang mapansin ko na may gumagalaw sa labas ng kwarto. Hindi maayos ang pagkakasara ng pinto. May siwang. Nang akma ko ng isasara ito, ay napasilip ako at tumindig ang mga balahibo ko. Misteri. May mga matang nakasilip at nakamasid sa akin. Bigla akong napabalikwas. Ang antok na kanina ay binalot ako ay napalitan ng kaba at matinding takot. Baka guni-guni ko lang yun, ang sabi ko sa sarili ko. Dala ng marahil ng matinding pagod. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Iniingatan ko ang bawat hakbang ko. Alam ko na hindi ako ang nagbukas ng pinto. Pero bago ko pa maabot ang doorknob, ay may boses akong narinig mula sa labas ng kwarto. May kasama pala ako sa guest house. Huwag mong isara ang pinto. Natigilan ako. Mahina at basag ang boses. Lumingon ako sa pinanggalingan nito at muntik na akong mapasigaw. Naroon sa madilim na sulok ng guest house at naglalakad ng dahan-dahan papalapit ng pinto ang matandang babaeng nagdala sa akin dito. Nakatitig sa akin ang kanyang mga matang hindi kumukurap. Huwag mong isara ang pinto. Ang ulit nito. Tumigil siya malapit sa akin. Nakatitig lang ang matanda at walang pagbabago sa blangkong ekspresyon ng kanyang muka. Nanginig ako. Nagbabanggaan ang mga tuhod ko habang tinatanong ko ang matanda. Bakit po kailangang nakabukas ang pinto? Hindi ito sumagot. Dala ng takot ko ay mabilis kong itinulak pasara ang pinto. Naramdaman ko na parang sinusubukan pa ng matanda na pigilan ito. Nang sumilip ako ay nakita ko na nakakunot ang noo niya habang pinipigilan ang pinto. Nang magkatitigan kami ay ngumiti siya pero hindi siya bumitaw. Binigyan ko ng isang mabigat na tulak ang pinto, sabay nilak ito. Kinabog naman ng matanda ang pinto ng 2 beses. Pagkatapos ay nanahimik na ito. Dali-dali akong lumapit sa bag ko. Kinuha ko ang cellphone ko at nakita ko na wala pa ring signal. Gumugulo na ang isip ko. Hindi ko na alam kung paano ako makakaalis dito sa lugar na to. Ngayon ay naghalo-halo na sa utak ko ang lahat ng kakaibang napansin ko sa bayang ito. Ang nakakabinging katahimikan sa kalsada, ang mainit na pagtanggap nila sa akin, at lalo na ang mga pinto ng mga kabahayan na parating nakabukas lang. Ang bigat na ng pakiramdam ko, Misteri. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang makatakas. Tinungo ko ang malaking bintana sa gilid ng kwarto. Ito ang pinakamadaling daan papalabas. Dahan-dahan kong hinawi ang kurtina ng malaking bintana. Pakiramdam ko kasi ay may nagbabantay sa pintuan, kaya minabuti ko na lang na dito ako dadaan. Pagdungaw ko ay kinilabutan ako sa tumambad sa akin. Sa hindi kalayuan ay naroon ang babaeng sumalubong sa amin kanina sa gate. Hinihipa ng malakas na hangin ang mahaba niyang buhok. Nakatitig siya sa akin at napansin ko agad na walang puti ang mga mata niya.
Itim lang ito at parang galit na galit. Kulay lumot na rin ang kanyang balat. Umihip ang malakas na hangin at dito ko lang napansin na putol ang katawan niya. Wala ang kanyang bewang at paa at sa likod niya ay may malalaking pakpak na katulad ng sa paniki. Dahan-dahan itong pumapagaspas habang unti-unting humahaba ang kanyang dila. Misteri, manananggal ang kasambahay. Mabilis kong isinara ang kurtina habang sinusubukang pakalmahin ang sarili. Wala na akong takas. Nanlumo ako, nanlambot ang mga tuhod ko at napaupo ako sa sahig. Sa gitna ng pagkaligalig ko ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto. "Iya, ano bang ginagawa mo?" Napalingon ako ng mabilis. Andun pa rin ang matandang babae. Paano niya nabuksan ang pinto gayong nilak ko ito? Hindi na siya nag-iisa. Kasama na niya ang ilan sa mga residente ng lugar, kabilang na ang ilan sa mga naging parokyano ko kanina. Tahimik lang sila. Hindi gumagalaw, pero matalim ang mga titig nila sa akin. Lahat sila ay nakangiti. Napaatras ako habang unti-unting tumutulo ang mga luha na kanina pang gustong umagos mula sa gilid ng mga mata ko. Inabot ko ang bag ko at nagmamadali akong naghanap ng kahit anong pwede kong magamit bilang sandata. Nakuha ko ang nail file ko at inumang ko ito sa kanila. Pwede na siguro to? Ang bulong ko sa sarili ko habang dahan-dahan akong tumayo. Nang magbangga ang tingin namin ng matanda ay ngumiti ito at muling nagsalita. "Papasukin mo na kami, iha!" Naninigas ako sa kinatatayuan ko. Bago pa man makabuo ng isasagot ang utak ko, ay biglang may kumabog sa bintana na umalingaw-ngaw sa loob ng kwarto. Pagtingin ko, misteri, ay naando na sa may bintana ang manananggal. Nakatitig siya sa akin habang gumagapang na parang ahas ang mahaba at basang-basa niyang dila sa hamba ng bintana. Hindi makapasok ang manananggal. Tinignan ko ang matanda at ang mga kasama nito at napagtanto ko na hindi sila makahakbang papasok. Para bang may hinihintay sila. Napalunok ako at dahan-dahang naglakad papunta sa gitna ng kwarto. Naisip ko na hanggat hindi sila nakakapasok ay ligtas ako. Psst! Psst! Isang mahina at mabilis na sutsot ang narinig ko mula sa loob ng kwarto. Pagtingin ko sa malaking aparador ay bahagyang nakabukas ang pintuan nito. Takot na takot akong sumilip sa siwang at nakita ko sa loob ang pawis na pawis at nanginginig sa takot na isang pamilyar na muka. Si Mayor. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Nanlalaki ang mga mata niya. Katulad ko ay nangingilid rin ang mga luha sa kanyang mga mata. "Huwag mo silang papasukin. Huwag kang sumang-ayon na papasukin mo sila." Ang pabulong na sinabi ni Mayor June. "Kailangan nila ang imbitasyon mo para makapasok sila dahil nilak mo ang pinto." Ano pong kinalaman ng paglako ng pinto? Ang mahina kong sagot habang maingat akong pumapasok sa malaking aparador. Kita ko na hindi kami tanaw dito ng matandang babae at ng manananggal. Sagrado ang mga bahay. May natural na depensa ito sa masasamang espiritu. Kaya hindi sila basta-basta makakapasok
kapag hindi mo sila inimbitahan. Ang pabulong na sagot ni Mayor June. Nanginginig siya at nakita ko na kinakagat niya ang mga kuko niya. Sinusubukan niyang magpaliwanag sa akin habang ang mga malilikot niyang mata ay pasulyap-sulyap sa pintuan kung nasaan ang matanda at sa bintana kung nasaan nakaamba ang manananggal. Lahat ng natitirang tao dito sa bayan namin ay bihag ng lupon ng mga aswang. Iniisa-isa nilang yang gawin ang mga tao dito sa amin tuwing hindi kami nakakapag-alay ng bagong biktima. Pinipilit ni Mayor na tapusin ang kanyang paliwanag pero hindi niya mapigilan ang kanyang pagluha. Lumunok siya ng laway at nagpatuloy magsalita. Halos lahat sila ay kilala kami dahil magkakamag-anak lang naman kami dito. Kapag sinusubukan naman naming tumakas ay kakainin nila ang mga kamag-anak naming naiwan rito. Wala kaming ligtas. Natigilan si Mayor at napahagulgol. Misteri, nanlamig ang katawan ko nang marinig ang mga sinabi niya. Napakapit ako sa sarili kong braso at naramdaman ko ang panginginig ko dala ng sobrang pagod at takot. Pero, bakit hindi kayo manlaban? Ang pabulong kong naitanong sa kanya. Napailing naman agad ito. Bawat pamilya sa lugar na to ay may isa ng aswang. Bihag kaming lahat dito. Iisipin pa lang namin na manlaban ay siguradong malalagasan kami ng kapamilya. Napahagulgol siya. Hindi namin kayang isugal ang buhay ng mga natitira pa naming kamag-anak. Napatingin naman ako kay Mayor at napuno ako ng awa rito. Wala na ba tayong ibang paraan? Ang pabulong kong naitanong sa sarili ko. Biglang nagsalita si Mayor June. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na maatim ang ginagawa nila sa bayan namin. Kailangan nang matapos ang paghasik ng lagim ng mga aswang na yan. Mahigpit ang hawak niya sa braso ko. Iya, malapit nang mag-umaga. Kapag lumabas na ang araw ay may pag-asa tayong tumakas. Pero ngayon, magagawa lang natin magtago. Parang ayokong maniwala sa narinig kong plano ni Mayor. Paano kung pinain lang siya ng mga aswang sa labas? Tinititigan ko siya ng maigi habang naghahanap ng kahit anong indikasyon na nagsisinungaling lang siya. Sa puntong ito ay bigla siyang humugot ng isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Pinakita niya sa akin ito at kinilabutan ako sa nakita ko. Mula sa liwanag ng ilaw ng kwarto na tumatagos sa slat ng pintuan ng malaking aparador, ay nakita ko na nasa larawan ang matandang babae na nagdala sa akin dito. Pero ang mas nakakahindik pa ng balahibo ay nang makita ko na ang nakayakap sa kanya ay si Mayor nung binata pa siya. Bago ko man maisipan ng masama si Mayor, ay nagsalita ito. Nanay ko ang matandang nasa pintuan. Nanlamig ako. Wala na akong magagawa pa kay nanay. Patuloy niya. Mabigat ang boses, puno ng lungkot at hinanakit. Iyakap na niya ang kadiliman. Naganid siya sa kapangyarihan at yaman. Siya mismo ang nagpresintang mayanggaw para maging aswang. Hindi na siya ang nanay na kilala ko. Napalunok ako sa sinabi ni Mayor. Kailangan kong makalabas dito para makahingi ng tulong mula sa mga albularyo sa labas. May natitira pang mga kababayan kong nakakulong dito at hindi ko hahayaang maging katulad sila ni nanay.
Ang pabulong na sinabi ni Mayor, sabay parehas kaming nanahimik. Matagal din kaming nagtago ng tahimik sa loob ng aparador. Makalipas siguro ang halos 1 oras ay sumilip siya sa door slats ng aparador. Mahigpit niya akong hinawakan sa braso. Bumulong siya ng puno ng takot at pagmamadali. Kailangan na nating umalis. Ngayon na. Dahan-dahan naming sinilip ang slats ng aparador. Tahimik na at nang sipati namin ang nakabukas na pintuan ng silid ay naandoon pa rin ang matandang babae at ang mga kasama nito. Malapit na ang bukang liwayway. Ang bulong sa akin ni Mayor. Dito tayo dadaan para makatakas tayo. Ang sabi pa niya habang itinutulak ang manipis na plywood na nasa likuran ng aparador. Nagulat ako dahil may lagusan pala dito na papuntang kusina. Bumulong si Mayor June. Matagal ko nang pinlano ito. Ako lang ang nakakaalam na pwede tayong dumaan rito. Doon tayo sa pintuan sa kusina dadaan. Kapag inabutan ka ng umaga dito, sisiguraduhin nilang hindi ka na makakauwi sa inyo at doon ka na nila itatali sa labas para hindi ka na makapasok pa. Maingat kaming lumabas papuntang kusina. Kalkulado ang bawat hakbang namin papunta sa pintuan para hindi kami makagawa ng ingay. Hindi alam ng mga aswang na nakalabas na kami ng kwarto. Malapit na sana kami sa pinto nang biglang nagkatinginan kami ni Mayor. Lumangit-ngit ang kahoy sa sahig sa ilalim ng paa niya. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang mga sigawan ng mga aswang sa loob ng bahay. Mula sa pasilyo ay nagsilabasan ng mga taong bayan kasama na ang nanay ni Mayor. Saglit silang napatigil sa bungad ng kusina, palingon-lingon sa dilim at nang makita na kami ay ngumiti ang matandang babae. Takbo! Ang sigaw ni Mayor. Mabilis naming tinakbo ang pintuan. Tinadyakan ito ni Mayor pabukas at pagkatapos nun ay tumakbo na kami sa malawak na looban papuntang gate. Sa likod namin ay nag-uumpisa ng makahabol ang mga residente. Nagsisisigaw sila at galit na galit. Nakalabas na kami ng gate nang halos abutan na nila kami. Mabuti na lang at naisara ito agad ni Mayor. Nagmamadali niyang sinusian ito habang pilit namang itinutulak ito ng mga aswang sa kabilang gate. Umaalulong sila at sa liwanag ng buwan ay kitang-kita ko na isa-isa na silang nagpapalit ng anyo para maging ganap na aswang. Misteri, napakabilis ng pangyayari. Natigilan ako sa kinatatayuan ko, dala ng takot. Biglang binalot ng mabahong amoy ang paligid. Bumaligtad ang mga paa nila. Humahaba ang mga braso at tinubuan ng mahahaba at matatalim na mga kuko ang mga daliri nila. Iba-iba rin ang kanilang mga muka. Ang iba ay nagmistulang baboy ramo at ang iba naman ay parang naging mga asong ulol. Samantalang ang ilan ay naging parang malalaking kambing. Matatalim ang kanilang mga ipin at mahaba ang kanilang mga dila. Ano pang tinitingnan mo dyan? Halika na! Ang nagmamadaling sigaw ni Mayor June habang hinihila ang braso ko papalayo. Kitang-kita ko na mabilis nilang pinapanik ang gate. Nahimasmasa na lang ako nang makarinig kami ng isang malakas na sigaw mula sa itaas. Mula sa bubong ng bahay ay lumabas ang manananggal. Lumipad ito pa itaas at mabilis itong bumulusok pa ibaba.
Sumisigaw at galit na galit. Titig na titig ang mga mata nitong nanlilisik sa akin. Mabilis akong tumalikod para tumakbo, pero palakas ng palakas ang sigaw ng manananggal. Malapit na niya akong masagpang. Nakakailang hakbang pa lang ako papalayo nang mapansin ko na papalakas na ng papalakas ang sigaw ng lumilipad na aswang at nararamdaman ko na ang hangin mula sa pagaspas ng kanyang mga pakpak. Napapapikit ako nang maamoy ko na ang masansang niyang amoy. Alam ko na yun na ang katapusan ko. Lani! Ang malakas na sigaw ni Mayor June. Tinulak niya ako papalayo at siya ang nasagpang ng aswang. Kinagat siya nito sa leeg at pareho silang gumulong sa tabi ng daan. Sinubukang manlaban ni Mayor pero mas malakas ang manananggal. Tumakbo ka na, Lani! Ang sigaw niya habang sinusubukan niyang pigilan ang mga kamay ng manananggal na unti-unti nang bumabaon sa kanyang dibdib at likuran. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata habang nag-uumpisa ng tumulo ang dugo sa kalsada mula sa mga sugat niya. Sa di kalayuan ay nagtatakbuhan na papunta sa amin ang mga aswang mula sa bahay kanina. Umaalulong sila at pinangungunahan ng nanay ni Mayor na isa ng ganap na taong lobo. Tumayo ako at mabilis na tumakbo. Sinulyapan ko ulit si Mayor. Nakita ko na nagawa pa niyang makatakas ng kaunti mula sa manananggal. Nakatakbo pa siya papalayo pero nang makita niya ang mga aswang na malapit na sa amin ay huminto siya at hinarap niya ang mga ito. Binukan niya ang kanyang mga dugoang braso para mas makita siya ng mga ito. Nakuha pa niyang tingnan kung nakalayo na ako bago siya tuluyang sinagpang ulit ng mga aswang. Pumunit sa bukang liwayway ang isang napakalakas na sigaw, kasunod ang nakakatakot na alulong ng mga halimaw na alam kong walang awa ng pinagpepiestahan ngayon si Mayor June. Binilisan ko na lang ang takbo ko. Hindi ko na inisip kung may hahabol pa ba sa akin. Walang lingon-lingon kong binagtas ng mabilis ang kalsada hanggang sa makita ko ang unti-unting pagsilip ng liwanag mula sa mga ulap at doon ko na lang napansin na wala na ang ingay at malayo na ako sa kampo ng mga aswang. Bumagsak ako sa gilid ng kalsada. Pagod na pagod at uhaw na uhaw. Kasabay ng dahan-dahang pagsilip ng araw ang paisa-isang paglabas ng mga natitirang mga tao mula sa mga bahay na parating bukas ang mga pintuan. Pinalibutan nila ako at kitang-kita ko ang takot at gulat sa kanilang mga mata. Paano ka nakaligtas, Iha? Isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Hindi makapaniwala na buhay pa ako. Dahan-dahan niya akong inaangat paupo habang nakita ko na may isang kapitbahay na tumatakbo na papalapit sa akin na may dalang tubig. Tinulungan ako ni Mayor. Ang mahina kong sagot sa matanda. Tumahimik ang lahat. Alam na nila ang ibig kong sabihin. Nagsiyukuan sila. Parang nawalan silang lahat ng pag-asa. Ramdam ko na pagod na rin sila sa pamumuhay ng nababalot sa takot. Pinigilan ko ang pangangatog ng aking katawan. Huwag kayong mag-alala. Ang mahina kong nasabi pagkatapos kong makainom ng malamig na tubig na nagbigay sa akin ng kaunting lakas. Hahanap ako ng paraan para matulungan kayo. Hindi natin sasayangin ang pagkamatay ni Mayor June. Nagtinginan sila sa akin. Nakita ko na may kaunting ngiti na pinakita ang matandang lalaki na unang lumapit sa akin. Gayunpaman
ay kitang-kita ko sa mga mata nilang lahat ang malaking panghihinayang at ang pagtanggap na lang sa malupit nilang kapalaran. Dito ako nagpasya na babalik ako sa lugar na ito kung saan muntik nang makitil ang buhay ko. Pero sa susunod na pagkakataon na bumalik ako dito ay hindi na para magbakasyon o rumakit. Maghahanap ako ng mga makakasamang tutulungan akong palayain ang mga tao sa bayan na ito mula sa mga kuko ng mga aswang. Ito na ngayon ang aking misyon, Mystery. Sana ay ipagdasal nyo na makahanap ako ng mga kakampi na tutulong sa mga taong bayan ng lugar na yon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng liham ko.